Good morning po, Ate Kay, at sa lahat po ng mga kapatiran dito po sa JIL Bagbagin, Santa Maria. Sa mga senior ni Ate Kay ay halos tayo punong-puno na, no? Sabi ko, ano pa ba isi-share ko? Halos na i-share na halos ni Ate Kay ang lahat, ano? Talagang napakapalad po ninyo bilang mga taga Bagbagin, doon po kayo nakakumit sa JL Bagbagin sapagkat si Pastora Kay talagang makita natin na napaka-workaholic, ano? At talagang kung ano yung mga natutunan niya at nasa puso niya, yun talaga ang gusto niyang maibigay sa atin. Dahil ito po ang nais at kalooban ng Panginoon, no? Ngayong umaga po ito ay isang mapagpalang umaga po ang aming pong pagbati sa bawat isa. Ano bang oras ako dapat matapos? Anytime po, Pas. Pwede po. Kahit po whole day yan, Pas. Go. Opo. Ganun ba? Praise God. So, yung naipadala po sa akin na iaaral ko ay yung book yata to ni Pastor Cesar Castellano, no? Na may title po na about maturing in the desert. Maturing in the desert. Ito po yung aking gustong i-share sa inyo ngayong umaga. Pero bago po yun ay tayo dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang umagang ito. Salamat po sa kalakasan at sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong magdamag na kami po ay patuloy na sinamahan mo at ginising na maaga na taglay po ang kalakasan at panibagong buhay na ikaw po ang siyang may nagkaloob nito. Salamat po at tinitiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito at minsan pa ay tanggapin po ninyo lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Doon po sa Mark chapter 4, 35 to 41, gusto ko lang po dito po simulan yung akin pong gusto i-share sa inyo. Sa Mark chapter 4, verse 35, sabi riyan, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. And in verse 36, leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. Verse 37, a furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Verse 38, Jesus was in the stern, sleeping in a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? And in verse 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. And in verse 40, he said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Last verse po, sabi po ng verse 41, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Alam niyo, ang nakita ko po rito, ang Diyos po ay meron talagang plano sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Meron po dito po sa akin notes, sabi ito ay God's plan to every human being. Tatlo po ang ipinakita sa akin ng Panginoon dito. Una ay to
to become convert. Number 2 is to become His disciples and to become fully matured. Ito po yung plano sa atin ng Panginoon. Hindi tayo po pwedeng maging isang great leaders in the church na hindi tayo dadaan sa proseso nito. Ito po yung proseso natin na dapat na ma-experience po natin na from the state na tayo po hindi pa mananampalataya, ay dapat dumating po yung time na ma-convert tayo eh. Kagaya ni Pablo, alam natin si Pablo, no? Nung una ay siya yung pinakamasugid na kaaway ng mga mananampalataya. Pinapapatay niya ang mga believers during the time, ipinabibilanggo. Kaya si Stephen ay, nung napatay si Stephen, alam natin na may kinalaman si Apostol Pablo sa pangyayaring yun. Pero dumating yung time na si Saint Paul ay na-born again, na-convert siya. At ito yung sinasabi ng aking pong, na kung saan dito, sabi dito, God's plan to every human being is to become convert. Lahat tayo dapat na ma-convert. Ibig sabihin, makakilala sa Panginoon. Maging isang tunay na mananampalataya. At sa paanong paraan, alam natin yung sinabi ng John 1:12, but as many as receive Him, God gave him or gave us the right and privilege to become a children of God. Ngayon, hindi po doon magtatapos yun na tayo po ay born again na, okay na. Dapat do ay maging disciples tayo ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung Great Commission ng Panginoong Hesus, may dalawang mukha ang Great Commission eh. Alam mo natin, una, yung sinabi ng Mark chapter 16 verse 15, go and preach the gospel to every creature. Yun eh, ang kumandon, talagang ang nais at gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay ma-born again, makakilala sa Diyos. At pagdating doon sa yung second phase ng Great Commission, yung sa Matthew chapter 28, beginning verse 19, is go and make disciples of all nations. So ito yung nais ng Panginoon, hindi lamang ma-convert ang isang tao bilang isang believers of the Lord Jesus Christ, kundi tayo do po, ang sabi mo ng Biblia, bilang mga mananampalataya ay maging disciples din. Maging disipulo ng ating Panginoon. At paano tayo maging disipulo ng Diyos? Napakaganda po. Blessing po sa atin itong Don't Watch na ito eh. Dahil dito ho, araw-araw napipid tayo ng mga katuruan, mga Word of God, mga words of wisdom, words of encouragement. Napaka-precious po nito. Napakaganda nito. Kaya hindi natin dapat sinasayang ang bawat umagang ipinagkakalob sa atin ng Diyos at kapiling pa natin ang ating pastora kay na talagang napakatyaga na kung saan ay talagang nagbibigay po sa atin ng encouragement at patuloy na gumagabay sa atin upang tayo po patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Napakahalaga po nun. Kaya sabi rito, from the state of being convert, kinakailangan ay maging disciples tayo. Let us desire to be Christ disciples. Paano po ito? Kinakailangan ay patuloy po tayong nag-aaral. Kaya sabi po ng John chapter 8 verse 31, if you will continue in my word, you will be my disciples. Kung tayo daw po yung nagpapatuloy sa kanyang mga salita, inaaral natin to, binubulay-bulay po natin to.
ay tayo daw po ang mga magiging mga tunay na disipulo ng ating pong Panginoon. Ngayon, bilang disciples, ay hindi na tayo mag-i-stop doon. Mahalaga rin po na dumating sa atin na tayo po ay maging fully matured sa Panginoon. Spiritually matured sa ating Panginoong Jesucristo. Yung tayo ay maging malalim ang ating pong relasyon, pakipag-ugnayan sa ating Panginoon, at sabi nga, maging fully matured tayo. Kaya sabi ng Hebrews chapter 6 verse 1, let us go on unto maturity. Yung po yung ang challenge sa atin ay mag-focus tayo para tayo ay lumago sa ating pong pananampalataya. That's why sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi ron ay let us grow into the knowledge of our Lord Jesus Christ. Magkaroon tayo, lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, let us grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Kaya itong tatlong ito, napakahalaga po na matutukan po natin sa ating pong buhay bilang isang, ngayong mananampalataya tayo, yung iba sa ating mga ginagamit ng Panginoon, at marami po sa atin ay talagang may mga ministry na. So, wag nating sayangin ang pagkakataon na tayo po'y nandiyan na sa ganyang kalagayan. At sabi nga ni Pastor Enrique kanina na siyempre, laging merong open door sa puso natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Hindi po pwede yung nandito ka lang, ito na yung aking ministry, wala, sarado na sa puso mo sa ibang mga ano. Paano kung merong binubuksan ng Diyos na panibagong daan upang ikaw ay bigyan ng opportunity upang lalong mag-level up ang iyong paglilingkod sa Panginoon. So, kaya napakahalaga na tayo ho ay ma-attain po natin yung sabi rito ay to become fully matured. Fully matured. So, at ito ho yung nais ko pong ibahagi po sa inyo ngayong umaga ay how to become spiritually matured. Paano ba tayo magiging spiritually matured sa ating Panginoon? Ang una ho, ang sabi yan ay let us receive Christ's invitation. Tanggapin natin ano man po yung invitation sa atin ng Panginoon. Katulad po ng mga disciples na sila Ang sabi ng Mark chapter 4 verse 35, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Yun yung invitation ng Panginoon na inaya niya yung kanyang mga disciples na sumakay ng bangka at magpunta doon sa kabilang ibayo ng lawa ng Sea of Galilee. Kaya sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disciples, let us go over to the other side. Dahil nga ang Panginoon Jesus ang nag-aya, nag-invite sa kanila, ang mga disciples ay tinanggap yung invitation. Sumakay sila. Although na sabi nga nung panong ito, nung inaya ni Jesus ang kanyang mga disciples, ay madilim na. Kaya sabi nun, that day when evening came, nung dumating na yung hating gabi, madilim na. Noon niya inaya yung kanyang mga disciples na tawin natin itong lawa na ito. Punta tayo dun sa kabila. So, they received Christ's invitation.
At siguro nung panahon po ito ay, kasi sabi po ng Biblia, ay hindi lang naman sila ang mga nagsi ang sumakay doon sa bangka, ano? Hindi lang sila ang mga disciples kasama ang ating Panginoong Hesus. Dahil meron pang mga bangka na kasama sila na siguro tradition yun. Talagang kaya kahit hating gabi ay nagbibiyahe po sila doon po sa dagat na yun. Kaya at ang sabi po ng Biblia ay ang mga disipulo ay tinanggap nila yung invitation ng Panginoon without knowing na hindi nila alam yung purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Ano? Hindi nila naisip siguro yun. Ba't sila pupunta ron? Sa kabilang ibayo ng lawa, gabing-gabi. Ano ka nang pupuntahan? Basta ang alam nila ay sumunod. Kaya po, ang pangalawa ho na makita ho natin dito ay mahalaga rin ho, once na tinanggap natin yung invitation ng Panginoon, we must understand the purpose of our Lord Jesus Christ. At ito ho yung purpose na kung makikita po natin yung kabuang pangyayari po rito, ang purpose ng Panginoon ay to reveal Himself and to establish their faith. Yung focus ng Panginoon ay ipakilala niya sa kanyang mga disipulo kung sino siya. At siguro wala namang sa hinagap ng mga disciples yung kanilang mararanasan doon sa gitna ng dagat. Basta sumunod lang sila. Pero nakita ko natin na itong bagay na ito ang nakatulong po sa mga disipulo upang lalo po silang lumago sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. Kaya sabi nito, to reveal Himself and to establish their faith. Yung po yung nais ng Panginoon. I-reveal niya yung kanyang sarili na sinasabi niya, I am your Lord, I am your Savior, I am your healer, I am your deliverer. At para ma-establish yung faith ng mga disciples. Ito yung purpose ng Panginoon. And we should understand the purpose of God to become spiritually mature. No? Dahil nga kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon at ngayon pinaglilingkod na sa Diyos, tinanggap natin yung challenge to serve God, dapat ay alam natin yung purpose ng Panginoon. Bakit nga ba ako tinawag ng Panginoon? Ano ba ang plano ng Diyos sa aking buhay? Napakaganda po nun. Pag nakita po natin yung purpose, at sabi niya ay hindi po ito para sa ikasasama, kundi para sa kabubuti ng bawat isa po sa atin. Dahil ang layunin po ng Diyos talaga ay tayo po lalong lumalim sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon ang nangyari, nung sila po ay nasa gitna na ng dagat, eto na ang nangyari. Nagkaroon po ng isang malakas na unos na lumika ng malaking alon. Ito siguro yung hindi in-expect ng mga disciples. Kaya dito yung sinasabi rito ni Pastor Cesar Castellano, ito yung tinatawag na desert experience. Desert experience. Sabi nga po rito, ang desert experience for Pastor Cesar and his wife helped them to become spiritually matured. Nakatulong po sa mag-asawa to patotoo po nila Pastor Cesar. Dumaan po sila sa matitinding mga trials sa pagsubok. Dahil ang meaning po ng desert experience, ito po yung times of struggles, tribulation, and lack.
things that no person would wish to experience. Ito po yung mga maranasan po natin along the way pag tinanggap natin yung hamon ng pagsunod at paglilingkod sa ating pong Panginoon. May makaka-experience po tayo ng desert experience na tinatawag. Na ang tawag nga po riyan ay wilderness experience. Dahil nung ako ho'y ipinadala bilang provincial pastor doon po sa Cebu, marami pong mga wilderness experience kaming naranasan doon. At talagang dumating po yung time na nung kami po nandun na sa Cebu, ang isang mabigat na yung language barrier. Mahirap palang, buti na lang yung mga tao doon ay nakakaintindi ng Tagalog. Dahil nanonood sila sa sine, sa TV, mas na Tagalog, kaya medyo Pero gayon pa man, talagang rampant ho ang kanilang fanaticism. Meron po tinatawag na Sinulog Festival doon na nung minsan ay January yun Naglalakad ako sa Kulon. Bigla na lang may humawak sa kamegot, nilagyan, may nakabalot sa dyaryo, ibinigay sa akin. At maya-may sinisingil ko ako na bayad ko raw doon sa binigay niya. Ano ba ako to? Nung binusang ko Santo Niño, nasunog. Yung negro na Santo Niño, naku hindi ko kailangan to. Ako pastor Ibigyan na lang ako kita ng 20 pesos. 20 pesos lang naman daw. Ibigyan na lang ako ng 20 pero sa'yo na to. So, mga sobrang panatiko. Minsan nag-share kami doon sa sakyan, sa jeep. Mayroon palang may babae na nagpe-pray na may hawak na rosaryo at may tumigil at nagsalita. Yung pala minumura kami. Na kami raw ay wala nang magawa kundi lokohin, dayain ang mga tao at sinishare yung mga makita natin na kung hindi po tayo nakahanda sa ganung pagkakataon, gi-give up tayo Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng isang malalim na pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At tunay nga na dumating po yung time na nagkasakit din ako roon. At talagang, pero sa habag at biyaya ng Diyos, talagang naroon yung mercy ng Panginoon, pinagaling po tayo ng Panginoon sa isang napakamahiwalang pangyayari po. At tunay nga na marami mga karanasan na talagang ang Diyos ang siyang nagpapatunay na once na tayo po ay tumugon sa hamon ng paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ay napakasagana ng kanyang biyaya at pagpapala sa ating pong mga buhay. Kaya we should not give up. Kung may mga desert experiences o wilderness experiences sa ating buhay, dumadaan tayo sa matinding problema, struggles, tribulation, problems, kapusan, o anumang mga bagay na ating naranasan, ay ito'y bahagi po lamang ng kaparaan ng Diyos upang tayo lalong lumalim at nang lumalim sa ating pong Panginoon. Na according to Pastor Cesar Castellano, sabi nga, we have to endure many trials as a process to maturity in the desert.
Maybe Satan decided to attack me with the intention of killing me. Dumating po sa punto ng buhay po ni Pastor Cesar Castellano yung bagay nito na pinagtanuhan siya, naramdaman niya na ang diablo ay gusto siyang patayin. Nung maunawaan ng kaaway kung ano po yung napagandang plano ng Diyos sa kanyang buhay at doon sa ministry. And of course, siguro, wag na tayong lumayo sa buhay po ng ating Bishop, Brother Eddie. Ang dahil po mga wilderness experience na makita ko natin sa buhay niya. Nung hinagisan sila ng Granada, at iba't ibang mga trials sa pagsubok dumating sa kanila, yung pinakamabigat nga itong nangyari last year, at during pandemic pa. Pero nakita natin na ang lahat ng ito ay na-overcome ng ating pong binamahal na spiritual director. Bakit to? Kasi ay pinatatag siya ng mga pagsubok na kanyang naranasan in the past. Kaya po yung mga pagsubok at mga problemang dumarating sa ating buhay, ito po ay nagiging instrumento ng Panginoon. Lagi natin isipin na hindi dahil sa tayo po'y pinababayaan ng Diyos, kundi ang mga bagay na ito inaalaw at pinapayagan ng Diyos upang lalo po tayong maging malalim at lumawak at lumago sa ating pong pananampalataya. Dahil ito po yung nais ng Panginoon. Na kaya makita natin na Pastor Cesar Castellano, hindi naman agad na masabi natin na lumaki yung ministry nila. Bago lumaki yung ministry niya na pinagkatiwala ng Diyos, like sa JIL, ay talagang dumaan po sa naparaming mga testing. Even yung JIL na kung saan doon tayo inilagay ng Panginoon, nakita natin na talagang we are not exempted sa mga trials and testing sa buhay. Pero ang isang bagay po na makita natin dito ay ginagamit ito ng Panginoon upang lalo po tayong maging malalim at matatag sa ating pong pananampalataya sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Because ang isang leader ay hindi naman nagiging automatic pag nakakilala sa Panginoon ay maging leader ka na no? Kundi may proseso. Dadang ka dun sa proseso at kinakailangan talaga na meron tayong gawin upang tayo ay lumago at lumalim sa ating pong pananampalataya. Kaya itong Don't Watch na ito, blessing mo sa atin ito Dahil nga kami rin po dito sa Giginto, everyday po ay may Don't Watch din kami. At nakahalos 1 year na kami nagdo-Don't Watch dahil nasa virtual po yun. Dahil aside dun sa amin pong nung bago mag-lockdown, may Don't Watch na kami. Pero ang gawain po ng Don't Watch, iba yung nagdo-Don't Watch sa main ng JL Giginto at doon sa kanya-kanya rin doon sa mga extension services po natin, may mga Don't Watch din sila. Pero dumating po ang time na biglang nag-lockdown, so na-stop. Dahil nga hindi pwedeng pumunta at magbiyahe ang mga tao papuntang church. Hanggang sa month of August 11 po yun, ay miniting ko ang mga regular Don't Watchers through virtual. Nagpatawag ako ng meeting sa virtual na sabi ko ay why not na ibalik natin ang ating Don't Watch kahit ba sa virtual So nag-start po kami. Una ay 17 ang umaten. Kinabukasan ng
after po na mag-meeting nung araw na yung kinabukasan, sinimulan po namin Don Watts, 17 ng umaten. Ngayon ho, nagdire-diretso. Talagang umaabot na po kami ng mga 50 to 60. Minsan po, nag-70. Everyday po yon na talagang walang sawa ang mga tao sa pagdo-Don Watts. Napakaganda pong bagay dahil nga po malaking tulong upang lalo po tayong lumago sa ating pong pananampalataya. At kahit masabihin natin nasa gitna tayo ng pandemic, talagang alam natin na ang Diyos natin ay Diyos na napakamakapangyarihan. At isang bagay po na nagawa ng Don Watts, yung dati ho na kanya-kanya kami, ngayon po nag-solid kami. Yung lahat ng mga extension services po natin sa Giginto, everyday po ay uma-attend din sila. Sama-sama po ang buong Giginto, naging centralized sa Don Watts. And at the same time, yung mga kapatiran po nating nasa ibang bansa na hindi nga makauwi dahil sa lockdown, parang parang nandun lang din dahil nakakasama po namin sa Don Watts. Kaya napakaganda po nang nangyari. Natuklasan po namin yung kagandahan po ng virtual. Ay talagang na-reach po namin yung mga hindi kayang i-reach. Talagang ang Diyoso ay is a God of purpose. Ano? May purpose siya. Meron siyang variety po ang kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. At hindi kayang hadlangan ni Satanas ano man po ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya ang mahalaga ho ay magpatuloy tayo, patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. At naalala ko yung sinabi ng Job 36:11, if you obey and serve Him, you will enjoy the rest of your days in prosperity and your years in contentment. Ganda ho. Sabi ng Job 36, verse 11, if you obey, kung tayo daw po'y susunod at maglilingkod sa Kanya, we will enjoy the rest of our days in prosperity and our years in contentment. Napaganda po. Kaya mga kapatid ko at mga kamanggagawa po sa umasa ng Panginoon, so wag tayo magsasawa ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ng encouragements po sa atin ni Pastora Kay, na talagang sabi nga po sa aking mga workers doon sa Giginto, maglilingkod rin lang tayo, ibigay na natin yung the best. Bakit hindi natin ibigay sa Kanya yung the best na paglilingkod? Maglilingkod rin lang tayo sa Panginoon. Totohanan na natin to. Dahil nga alam natin na kapag tayo pinaglingkod, alam mo natin yung reward ng Panginoon. Ako hindi ko ina-expect na ako po'y magiging pastor ng GIL. Dahil nga ang first ministry ko po ay sa maintenance. Tagabuhat po kami ng upuan. Kapag Sunday service, during that time sa JIL Prayer Garden, ay kami po'y inuutusan ng mga tao na, Brad, wala ang upuan doon sa gabi na yon. Sige po, dadala po namin. Buhat lang po ng silya ang inyo pong lingkod. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko alam na ito po pala yung magiging calling sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin ay magkaroon tayo ng bukas na puso kung saan tayo dinadala ng Diyos, ay sumunod lang po tayo. Sumunod lang tayo ng sumunod. At kapag tayo sumunod, doon po tayo dadalhin ng Diyos sa nais at plano niya sa ating buhay. Ang mahalaga
to become spiritually mature. Number 4 is to develop our intimacy with God and be filled with the Holy Spirit. Mahalaga po ito ay yung ating intimacy sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin, sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, at pag-acknowledge natin na talagang kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay, because the Bible says, apart from Him, we can do nothing. And of course, mahalaga rin po yung i-desire po natin yung sinasabi ng Ephesians 5:18 na do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kundi nasain ninyo ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Panginoon. At sabi nga ni Spyro Soviet, sabi niya, success without God only makes temporary friends and admirers. So, ang i-goal po natin na tayo po ay mag-mature spiritually sa ating pong Panginoon. At talagang part ho na para tayo lumalim at lumago sa ating pananampalataya, bahagi po yung mga desert experiences na yan. Pero doon po lalong na ang kadaan at kaluwalhatian ng Diyos kapag tayo dumaraan sa mga testing at mga pagsubok o mga trials sa buhay. Kaya at manapay, ito pong mga testing na ito po yung talagang nagbibigay po sa atin ng inspirasyon upang tayo po lalong maging matatag at maging laging excited kapag tayo ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. So that's why we must develop intimacy with God and be filled with the Holy Spirit. Kaya nakita ko natin nung panahon ito, sabi po ng Biblia, yung mga disciples ay nung dumating po yung desert experience nila, yung bagyo, yung unos, yung hangin, yung alon, halos kinubog yung bangka na kanilang sinasakyan, tulong-tulong sila. Tulong-tulong sila na kung paano nila isusurvive ang kanilang sarili without knowing na kasama nila yung Savior, yung kanilang deliverer. Dahil nga, kaya nung naalala nila, ay siguro pagod na sila eh. Talagang hindi nila, wala na silang magawa. Kaya naalala na kasama nga pa nila si Jesus, ginising nila nang sabi dito, the disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care? Hindi niyo po ba alintana na nalulubog na po yung ating bangka? Kaya itong mga disciples ay alalang-alala ng mga oras na yon. Pero ang isang bagay ho na lalong nakapagpalalim ng pananampalataya sa mga disciples, yung Pangulo, sabi rito, when they saw the miracle. When we saw God's amazing power. Ito po yung number 5 na to become spiritually matured. Kapag nakakaranas po tayo ng mga himala, mga pagpapala, lalo tayong nagiging excited at decided na talagang patuloy na maglingkod at sumunod sa ating pong Panginoon. Kagaya ng mga disciples na na-amaze sila ng gusto eh. Nung makita nila na nung ginising na si Jesus, biglang bumangon at ang ginawa ng Panginoon, sinaway niya ang hangin at pinapayapa niya yung dagat. At nung sinabi ni Jesus na sa wind at sa waves na quiet, be still, ang sabi po riyan ng verse 39, then the wind died down and it was completely calm. And he said to his disciples, ang sabi ni Jesus, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ayun, nakita na po natin yung purpose eh.
Ang dahilan pala kaya isinama ni Jesus ang kanyang mga disciples upang tumawid ng lawa doon sa Sea of Galilee. Ang sabi rito ay upang turuan sila na lalong lumalim at tumatag sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, matapos niyang sawayin ang hangin at ang alon, "Why are you so afraid?" Bakit ba kayo natatakot? Do you still have no faith? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So gusto ni Jesus na turuan ng mga disciples na manampalataya. Kaya makita natin ang mga disciples during the time ay na-amaze sila. At ang tanong nga nila sa kanilang mga sarili, nagtanong-tanong sila, sino ba ito? Sino ba itong kasama natin ito? What? Sabi rito ay, they were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obeying." Sino ba to? Sino ba itong ating kasama na ito? So, ibig sabihin, hindi pa pala nila talaga nakikilala ng lubos ang ating pong Panginoong Hesus noong mga panahon ito. Doon po sa ibang translation ng salin ng Biblia ay, "What kind of man is this?" What kind of man is this? Ano bang klaseng tao ito? So, ganun po nila kakilala ang Panginoong Hesus. Hindi pa nila lubos na kilala ang ating Panginoong Hesus. Pero ang gusto ng Diyos ay patuloy na lumago sila sa kanilang pananampalataya. At ganoon din po sa ating mga buhay. Ang kalooban ng Diyos, from the state of being conquered, naging disciples tayo, and as a disciples of Jesus Christ, patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya upang sa ganun ay ma-achieve po natin yung magandang hangarin o layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Maging part po tayo ng pagbibuild ng church ng Panginoon sa mundong ito. So ito yung kalooban ng Diyos. At para mangyari yun, dapat to ay talagang lumalim tayo at lalong tumibay sa ating pong pananampalataya. Kaya ang nangyari po sa mga disciples ay talagang ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus hindi po nagsawa sa kanila. Lalo hanggat hindi tumigil ang Panginoon. Kaya doon po sa Matthew chapter 14, kinukumpara po natin itong Mark chapter 4, ano? Sa Matthew chapter 14, verse 32 and 33, noong ibang experience din po ito, na inaya ni Jesus ang kanyang mga disciples na tumawid din doon sa dagat. Kaya lang, hindi siya sumama doon sa Matthew 14. Hindi siya kasama doon sa bangka. At the same experience, nung nandun sa gitna ng dagat, nagkaroon din ng malakas na hangin at alon. Wala si Jesus. Kaya ang mga disciples, lahat ng parang ginawa nila para maisalba nila ang kanilang sarili, hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At nakita mo natin na ang pangyayari po yun ay lalong nagpataas po ng level ng pananampalataya ng mga disciples. Dahil nga, nung makita nilang ang Panginoong Hesus yung dumarating, naglalakad sa ibabaw ng tubig, parang sinasabi, ito ba ang kinatatakutan ninyo?
At ganun din pinatigil ni Jesus yung hangin, yung alon, pinapayapa niya. At ang sabi rito, and when they climbed into the boat, sa Matthew 14 verse 32, the wind died down. And those who were in the boat worship Him. So nakita natin, iba, iba na yung ginawa, response ng mga disciples dito eh. Compared do sa Mark chapter 4, verse 41, na sila po ay they were so very terrified at nagtanong sila with each other, who is this? Who is this? Sino ba to? Pero dito sa pangalawang pagkakataon na kanilang naranasan ay lumalim po sila eh. Parang nagkaroon ng development sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Nung makita po nila ang pangyayari ito, they worship. Ang sabi nito, those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Truly, you are the Son of God. Unlike nung unang experience nila, sabi nila, what kind of man is this? Even the wind and the waves obey Him. Pero dito sa pangyayari ito, ay alam ko po nagtagumpay ang Panginoong Jesus na maturuan sila ng kung paano manampalataya ng gusto. Dahil nga ang mga disciples, iba na ho ang kanilang naging response. Hindi sila nagtatanong eh. Kundi talagang in-acknowledge nila, kinilala po nila, they recognize na ang ating Panginoong Kristo, siya ho ang tunay na anak ng Diyos. So, kaya ho yung mga desert experiences na dumating sa ating mga buhay, ito ho ay mga kaparaanan po ng Diyos upang tayo po ay lalong lumawak at lumago, lumalim sa ating pong pananampalataya. Kaya pag may mga problema, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, instead na tayo po ay manlupaypay, matakot, mawalan ng ganang maglingkod, dapat mas lalo tayong maging excited na maglingkod sa Panginoon. Dahil ang mga pagsubok na ito na dumarating sa ating buhay ay panibagong katagumpayan ito na inihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Maturing in the desert. Iyan po yung talagang yung mga desert experiences o wilderness experiences natin na katulad po ng naranasan at sinyer po ni Pastor Cesar Castellano doon sa book na yon. At maging sa ating buhay, alam ko po na tayo, ang dami nating mga experience din na talagang dumaan tayo sa matinding mga pagsubok at problema. Pero alam natin na ito po mga bagay na ito ay nakatulong po ng malaki upang lalo po tayong lumalim at tumatag sa ating pong pananampalataya. Sapagkat yun po yung goal ng Panginoon. From the state of being convert, naging disciple tayo ni Jesus at bilang mga disciples, maging fully matured believers of our Lord Jesus Christ ang bawat isa po sa atin. Maging matured tayo. Kaya tunay na sa anumang mga pagsubok, anumang mga trials ang dumating sa ating buhay, hindi tayo kayang pahintuin ng mga pagsubok na yan. Manapay ito po ang mga pagpapaalam ng ating apoy upang tayo may patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya purihin po Diyos at tunay na
Bagamat ang inyo pong lingkod ay medyo kagabi ho, ay matindi ho yung naranasan kong ubo. No? Inubo ko eh. Ulang kami nung mga nagdaang mga araw. Kaya ho, sabi ko, makapagtuturo pa kaya ako dahil nga medyo di ko ako halos nakatulog eh. Dahil nga po pero ang Diyos so, ang atin nung kalakasan, siya po yung nagbibigay po sa atin ng kalakasan upang gawin po natin yung mga bagay na ipinagagawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya puri po ang Diyos at ngayong umaga po ito, ay gusto ko lang pong manalangin po sa inyo sa pagkakataong ito. At tunay nga na yumuko po tayong lahat at umikit at tayo dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga na alam mo po na ikaw po ang siyang tumawag at pumili sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At sinabi mo nga, Panginoon, sa Matthew chapter 22 verse 14, that many are called but few are chosen. Marami ang mga tinawag, subalit kakaunti ang mga pinili. At salamat po sapagkat sa mga tinawag mo. Happy po yun. At nagpapasalamat po kami sapagkat hindi lamang kami tinawag, kundi napabilang din po kami sa mga pinili mo upang gamitin po, Panginoon, para po sa iyong ministeryo. At ang aking mong dalangin ay pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak mo ito. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos at mag-ingat sa kanilang lahat. Pagpalain po ang buong JIL Area 3, Panginoon, sa panguna po ng aming pong minamahal na Pastora Kay at maging ang buong Region 1 sa kanya pong panguna po sa amin bilang regional pastor, Panginoon, ng Region 1. Lord, ikaw po ang siyang magpala sa kanya. Ingatan niyo po palagi ang kanyang kalusugan ay patuloy mo ipagkaloob sa kanya at patuloy na ano po ang deepest longing and desire para po sa ministry at sa kanyang pamilya ipagkaloob mo Panginoon sa buhay po ni Pastora Kay in the name of Jesus. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga leaders and workers ng buong JIL Bagbagin, Santa Maria, at ng buong JIL Santa Maria at ng buong Area 3 at buong Region 1, Panginoon, na kung saan ay inilagay mo kami, Panginoon, upang mangyari po ang iyong naisin at plano para po sa buong Region 1 in the name of Jesus. Lord, salamat po at in particular ay tinataas ko po sa inyo ang mga leaders and workers ng JIL Bagbagin. Pagpalaan niyo po sila at patuloy na ingatan at patuloy, O Diyos, na ang inyong dakilang plano at layunin sa buhay po ng bawat isa ang siyang magkaroon ng kaganapan at katuparan, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lord, maraming po salamat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito at minsan pa ay maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. God bless you po at pagpalain po ay lahat ng ating pong Panginoon.